One Gian here, our Bible verse for today is all about Psalm 90 verse 12. Ito ay panalangin ni Moses at bibigyan ka talaga nito ng wisdom. Number our days. Teach us the number our days. Ito yung title ng verse for today. Ito yung panalangin ni Moses na yung unang verse natin for this day is matatagpuan sa Psalm 90 verse 12. Panalangin ni Moses na bibigyan ka talaga ng wisdom, ng karunungan kung paano mo gagamitin ng paunti-paunti yung buhay dito sa mundo. So sabi dito, teach us to number our days, the Lord, that we may gain a heart of wisdom. So, kaya turuan mo kami na bilangin ang aming mga araw upang kami ay magkaroon ng puso may karunungan. So, ang ganda na itong prayer na to. Kasi yung buhay parang 70-80, kung malakas ka pa. Pero after that, kahit mabuhay ka na mas matagal, parang yung quality of life hindi na ganun ka ganda, diba? So, yung buhay natin, talagang temporal, sobrang ikli lang. Yung Diyos, eternal. So, yung point dito sa Psalm 90 na kino-compare yung Diyos at yung tao. Na yung Diyos may eternal life, everlasting life, na may short-lived, ang ikli lang ng buhay ng tao sa mundo. So, turuan mo kaming bilangin yung aming mga araw para mas hindi natin maaksaya. So, pag pinibilang natin yung mga oras natin na nalalabi natin dito sa mundo, makikita natin na maikli lang na dapat hindi na sayang na magkaroon tayo ng heart of wisdom to use our time wisely. So, life is a fighter jet on a one-way mission. Yung buhay natin para siyang fighter jet, pero one-way mission lang. On a one-way mission, talagang nangyayari sa buhay natin na mga jet fighter na nagte-take off na alam na mga pilot na one-way mission to na wala nang balikan. So, may mga pagkakataon na talagang tutuloy-tuloy nila yung mission nila hanggang sa matapos. Knowing that that's the end of their life. So, by the way, yung mga Japanese, diba? Once na pag-take off ng aeroplano, ikamamatay na nila yun. Bilang na yung mga sandali. So, may ganun silang mga sandali. At the end of that mission, ibabangga nila yung aeroplano sa kanilang mga kaaway. So, yun yung tinatawag na kamikaze sa Japan as suicide mission. So, sa life natin, isipin natin na para siyang jet fighter na once you take off, andun ka na sa area. Kung hanggang saan mo naabutin yung gasolina, hanggang doon lang. Tayo, kapag pinanganak tayo, yun na yung pinaka-take off natin. Huwag natin isipin na nadadagdagan yung buhay natin. Kasi kapag kapanganak mo pa lang, nababawasan na yung buhay mo. Paunti na paunti, yung ilalagay mo dito sa mundo. So, pwede ka na magbilang kung nalalabing yung panahon ng time. Paikli yung pag-stay mo dito sa mundo. Pagkapanganak at pagkapanganak ka pa lang. Kaya, we really have to pray for this prayer. Lord, teach us to number our days. So, meron tayong visions and mission na magandang by the time we have that vision and mission na ma-accomplish natin. Pero yung gusto natin magawa. And God willing naman, kung bibigyan tayo na makuha ko ano yung dreams natin, na ma-accomplish natin lahat ng ginagawa natin. You can set your time. And kailangan meron kang vision and mission na makikita mo yung sarili mo after a year kung anong meron ka. Na dapat nasa isip natin minsan. Kasi nga, paikli yung buhay na meron tayo dito sa mundo, diba? O kung ikaw naman, mahilig ka magbasa, sa goal mo, makabasa ka ng maraming books, na goal ko, ako gusto ko matapos ko yung student hack ko, matapos ko yung mga courses ko, and kasi kung matapos ko yung student hack ko, lahat ng pag-aaralan ko, kaya ka ng pag-aaralan ko, and God's will give you wisdom, diba? So, kailangan may mga vision mission tayo.
ba? And then hopefully, yung mga mission natin na gusto natin magawa is, yung mga personal mission tayo is, ipag-pray natin that God lead us. And it's a one-way mission kung hanggang saan, kung kaya natin, kung hanggang saan natin. So life is a fighter jet on a one-way mission. Na kapag take off ka, wala na. Hindi mo na maibababa yun. Hindi mo na maibabalik yung panahon na lumipas. Hindi mo na maibabalik yun. Kung hanggang saan yung aabutin. Hanggang doon lang. So, napaka-ikli na lang ang buhay. So, pag take up mo, magbibilang ka na ng ilang sandali. Matatapos na yun. Once na maubos yung gasolina, wala na yun, diba? So, matapos mo man yung mission na pinapagawa sa'yo ng Diyos. So, hindi. Matapos ka ng panahon, maubos yung gasolina, tapos na. So, once na inisip natin yung importante na bagay, alam mo yun, kailangan maisip natin yung mga bagay kung ano importante sa atin. So, we are just waiting our time na kapag ano yung babagsak na lang tayo without accomplish our mission kapag hindi natin ito iningatan. So, lagi natin tandaan, life is a fighter jet on a one-way mission to go. We have to conserve our mission hanggang sa ma-accomplish natin yung mission na pinapagawa ng Diyos natin. Otherwise, maubusan natin yung fuel, hindi pa natin nagagawa at pinapagawa ng Diyos sa atin. So, hanggat may lakas ka, give yourself to the Lord. Otherwise, maubos yung lakas mo, tatanda ka, hindi mo magagawa yung mga napapaglig ko rin si God. So, make the most of our time. Wisdom is living each moment for God. So, teach us to number our days. Yun yung sana yung pwede. Pagbibilangan natin yung mga panahon na nalalabay tayo dito sa mundo, magkakaroon tayo ng pusong may karunungan. Anong karunungan na yun? Na makikita natin ang ikli-ikli lang ng panahon. Wisdom is living each moment for God. So, bawat minuto ng buhay natin, inaalay natin sa Diyos. Bawat oras natin, inaalay natin sa Diyos. Na Lord, para sa ito, inaalay ko itong araw na ito para sa iyo. This day is for you. This my life is for you. Ibibig ko yung mga transaction ko. This transaction is for you. So, everything, lahat ng bagay na pinagawa mo, spend your time moment. Bali moment yourself, make the most out of, enjoy that, the quality time na meron ka for the glory of God. Live the moment, each moment for God. So, that is the wisdom. Yung mga maliliit na bagay na dapat na kaya mo i-offer kay God. So, that is the wisdom, living moment for God. We waste so much time, so much realizing it na minsan hindi natin binibilang yung time, moment na meron tayo. So, hindi natin alam, diba? Hanggang kailan tayo. So, hindi natin alam yun. So, once we counted the possibilities, because we are not sure until when lang tayo, diba? So, at least you have timeline into your mind na gagamitin mo the best out of it. Na ma-maximize yung that time na yun. Because if you waste so much time that without realizing it, so sasayang ka lang 2 hours a day. Balik dating ng 2050, so 2 years yung moment of life na nasa iyo. So, don't waste the moment of your life na yung scrolling without a purpose. Sayang yung moment na yun. Newsfeed ka na. So, 2 hours and spend a day. So, sayang yung moment na dapat in-spend mo sa mas magandang bagay. Sa mas the best thing sa buhay mo. So, dapat kailangan. May mga bagay kasi tayong ginagawa na dapat din natin ginagawa. So, kahit yung simple pag-scroll lang, nag-spend ka ng 4 minutes sa pag-scroll, walang mga videos na wala namang kinalaman sa mission na pinapagawa sa mundo. So, 2 years or yung mga moment ng life na sayang na dapat may mga ma-accomplish ka.
Lalo na kapag ka natutunan mo i-give up yung mga walang kwentang bagay na ginagawa mo. So, application, spend all our fuel to our given mission. Once you take off, and as you're Christian, naging Christian mo, nagkaroon ka ng birth, naging life. So, you have a mission. Ngayon pa lang nag-take off, so lahat ng fuel mo, natitira mong oras, gamitin mo lang. Ang mission na pinapagawa ng Diyos natin. And spend all our fuels in God's given mission. Naka-aerodynamics ka na tinatawag na lahat ng nag-slow lang sa tanggalin na. Kasi, kailangan tanggalin na natin yung mga nagpapabagal sa atin. Lahat ng energy natin dapat directed to the missions of God's will. Kung ano pinapagawa niya sa atin. And avoid detours and others time waster. Iwasan na natin yung mga detours. Yung mga detours. That life is a fighter jet on a one-way mission. Yung mission na pinapagawa ng God para sa atin. Sa family mo, sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa eskwelahan, lahat. You have a mission. Sa lahat ng aspect of your life, you have a mission na pinapagawa ng God sa atin. Kapag take off mo, you have to realize na dapat dire-diretso ka doon. Ang detours is yung kumakaliwa, kumakanan, at papaikot pa, naglalaro pa. Nangyayari yan kapag tumakalibo tayo sa Panginoon, nagbabackslide tayo, at naaka tayo sa mga ino-offer ng mundo. Na punta ka muna dito, liwa-liwa ka muna dito, yung mga pinagbabawal lang din ito. Alam mo yun, mag-stop ka sa mga church gathering, yung tipong kinakalimutan mo yung mga importante bagay na dapat mong gawin. Na parang wala kang pakialam sa mga bagay na may kinalaman sa church. So, nagpag-backslide or yung mga tinatawag na detours. Na kung saan pa yung pinupunta mong way, magsasayang ka ng panahon ng oras. So, you have to fulfill the missions that God wants you to do. Now, once you take off, it's a one-way missions of God's will. Kung ano yung gagawin at pinapagawa niya sila. So, dapat doon ka lang nakapokus. And hope this verse, you learn a lot. So, hit the target no matter what. So, kung ano yung mission, again, all of us will have a missions. So, hit the target no matter what. Kahit anong mangyari, you have to accomplish that missions. Kung ano pinapagawa ng missions. Ikaw, ako, or family, whatever it is, kung ano pinapagawa sa yung Lord, yung tingin mo, yung anak mo, makikita mo kung ano yung pinapagawa sa iyo. Tumingin ka sa mga kaibigan mo or mahal mo sa buhay, makikita mo kung ano yung mission na pinapagawa sa iyo. And kahit sa work, or kung meron kang binibuild na career, or business, or portfolio, alam mo kagad sa sarili mo kung ano yung mission. May ilalagay sa iyo ang Diyos sa puso mo na dapat mong gawin para mas mag-build yung isang bagay for the glory of God. Kung ano yung mission mo. And you have to hit that target to glorify God. So, gagawin mo no matter what. So, let's spend our fuel for God mission, avoid detours and other time wasters, and hit the target no matter what. Thank you everyone. God bless. Hope you learned a lot from this video.